Sa isang maliit na baryo sa gilid ng ilog, may isang lalaking kilala ng lahat sa pangalang Mateo. Tahimik siya, palaging nakayuko, at bihirang makisama sa mga tao. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Si Mateo ang pinakamagaling na magnanakaw sa kanilang lugar. Hindi siya tulad ng ibang tulisan na gumagamit ng dahas. Hindi siya nananakit. Hindi rin siya pumapasok sa bahay habang may tao. Para siyang anino sa gabi dumarating ng walang tunog at umaalis ng walang bakas. At dahil doon, maraming tao ang takot sa kanya kahit walang nakakahuli. Tuwing may nawawalang pera, alahas o paninda sa palengke, iisa lang ang bulong ng baryo. Si Mateo na naman kaya, pero walang ebidensya. Walang nakakita at lalong walang makapagpatunay. Lumaki si Mateo sa hirap. Bata pa lang siya nang mamatay ang kanyang ama dahil sa sakit. Ang kanyang ina naman ay naglalaba para lang may makain sila araw-araw. Naalala pa niya noon kung paano sila minsang natulog nang walang hapunan. Kung paano siya umiiyak sa gutom habang nakatingin sa kisame nilang butas-butas. Hanggang sa dumating ang araw na may nakita siyang pitaka sa palengke. Punong-puno iyon ng pera. Alam niyang mali. Pero sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakakain silang mag-ina ng busog. Doon nagsimula ang lahat. Unti-unti siyang nasanay. Maliit na bagay muna, prutas, tinapay, kaunting barya, hanggang sa lumaki nang lumaki ang kanyang kinukuha. At habang tumatagal, mas lalo siyang gumagaling. Hindi nagtagal, naging normal na lang sa kanya ang pagnanakaw. Para sa kanya, kasalanan iyon ng mundo. Kung hindi ako magnanakaw, mamamatay ako sa gutom. Lagi niyang sinasabi sa sarili. At naniwala siya roon sa loob ng maraming taon. Pero may isang bagay na hindi niya inaasahan. Habang dumarami ang kanyang ninanakaw, lalo namang nawawala ang kanyang kapayapaan. Hindi siya makatulog ng maayos. Bawat kaluskos sa gabi ay parang sundalong papasok sa kanyang bahay. Bawat tahol ng aso ay parang babala. At bawat katok sa pinto ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Minsan, nagigising siya sa madaling araw na pawis na pawis. Pakiramdam niya, may nakatingin sa kanya sa dilim. May humahabol, may naniningil. Pero pilit niya iyong binabaliwala. Takot lang ito, sabi niya sa sarili. Lilipas din, ngunit hindi iyon lumilipas. Lalong lumalala. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi matapos magnakaw sa kabilang baryo, nadaanan niya ang isang matandang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno. Mahina ang ilaw ng buwan pero kita niya ang mahabang balbas nito at kulubot na mukha. Gabing-gabi na, iho, sabi ng matanda. Hindi sumagot si Mateo. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Pero muling nagsalita ang matanda. Mabigat ba ang dala mo? Biglang napahinto si Mateo. Hindi dahil mabigat ang sako niyang puno ng ninakaw, kundi dahil parang may ibang ibig sabihin ang tanong. Anong pakialam mo? Matigas niyang sagot. Ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng mabigat ay nasa balikat. Nanahimik si Mateo. At sa hindi niya maintindihang dahilan, parang tumagos sa kanya ang mga salita. Kilalang kilala kita, sabi pa ng matanda. Kahit hindi mo ako kilala. Kinabahan si Mateo. Napaatras siya ng kaunti. Ano bang gusto mo? Wala, sagot ng matanda. Pero alam mo, may dalawang klase ng magnanakaw. Kahit anong magnanakaw,
magnanakaw pa rin. Umiling ang matanda. Ang una, nagnanakaw dahil sa gutom. Ang pangalawa, nagnanakaw kahit busog na. Hindi nakasagot si Mateo. Alin ka roon? Nag-init ang kanyang ulo. Hindi mo alam ang buhay ko. Tumayo ang matanda at dahan-dahang lumapit. Tama, hindi ko alam ang buong buhay mo. Pero alam ko ang mukha ng taong pagod nang tumakbo. Tumitig si Mateo sa kanya. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, parang gusto niyang umiyak pero pinigilan niya. Umalis siya roon nang walang sinasabi. Pagdating sa bahay, hindi siya mapakali. Paulit-ulit na umuukit sa isip niya ang sinabi ng matanda. Pagod nang tumakbo. Napatingin siya sa mga ninakaw niyang gamit. May gintong relo, may pera, may mamahaling hikaw. Pero bakit parang wala siyang maramdamang saya? Bakit habang dumarami ang kanyang pera, lalo namang bumibigat ang kanyang dibdib? Kinabukasan, nagising ang baryo sa balitang ninakawan ang tindahan ni Aling Rosa. Matandang biyuda, si Aling Rosa, na nagtitinda lang ng bigas at delata para mabuhay. Lahat ng ipon niya nawala. Habang nagkakagulo ang mga tao, tahimik lang si Mateo sa gilid. Pero nang marinig niya ang iyak ng matanda, may kung anong kumurot sa kanyang puso. Pambili sana iyon ng gamot, umiiyak na sabi ni Aling Rosa. Biglang nanlamig si Mateo. Hindi niya alam na gamot pala ang perang kinuha niya. Akala niya simpleng kita lang ng tindahan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi niya maipagtanggol ang sarili niya. Hindi niya masabing, kailangan ko lang, dahil alam niyang mali iyon. Buong araw siyang hindi mapakali. At pagsapit ng gabi, hindi niya kinaya. Tahimik siyang pumunta sa bahay ni Aling Rosa at iniwan ang perang ninakaw niya sa may pintuan. May dagdag pa. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo. Nakabalik ang pera. May himala. Ngumiti si Aling Rosa habang umiiyak. May mabuti pa palang puso ang kumuha. Habang nakatago sa malayo, tahimik lang na nakatingin si Mateo. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakatulog siya ng mahimbing. Hindi niya maintindihan, mas kaunti ang pera niya ngayon. Pero bakit parang mas magaan? Lumipas ang mga linggo. Unti-unting nagbago si Mateo. Hindi agad-agad. Mahirap, sobrang hirap. Sanay siyang kumuha. Sanay siyang magsinungaling. Sanay siyang mabuhay sa dilim. Pero pilit niyang nilalabanan. Nagsimula siyang magtrabaho sa palaisdaan. Maliit lang ang kita. Minsan, kulang pa. Minsan, gusto niyang bumalik sa dating gawain. Lalo na kapag gutom siya. Lalo na kapag nakikita niyang hirap na hirap siya habang ang ibang magnanakaw ay mabilis yumaman. Pero naaalala niya lagi ang mukha ni Aling Rosa. At ang katahimikang naramdaman niya noong isauli niya ang pera. Isang gabi, muli niyang nakita ang matandang lalaki sa ilalim ng puno. Umupo siya sa tabi nito. Hindi sila agad nagsalita. Tahimik lang. Hanggang sa sinabi ng matanda, mukhang gumaan ang dala mo. Napangiti si Mateo ng bahagya. Hindi pa rin madali. Walang madaling tama. Napabuntong hininga siya. Alam mo, noon akala ko pera ang magpapasaya sa akin. At ngayon, tahimik na tulog pala. Tumawa ng mahina ang matanda. Iyan ang bagay na hindi mananakaw ng kahit sino. Lumipas ang maraming buwan. Unti-unting nawala ang balita tungkol sa magnanakaw sa baryo. Naging mas payapa
ang lugar at si Mateo naging ordinaryong manggagawa. Hindi mayaman, hindi sikat, pero unti-unti siyang nirerespeto ng mga tao dahil sa sipag niya. May mga pagkakataong hinuhusgahan pa rin siya ng iba dahil sa nakaraan niya. May mga bulong, may mga tingin, pero tinanggap niya iyon dahil alam niyang bahagi iyon ng pagbabayad niya sa mga maling nagawa. Isang araw, may batang lalaki siyang nakitang nagtatangkang magnakaw ng tinapay sa palengke. Hinabol ito ng tindero. Takot na takot ang bata. Nang mahuli, umiiyak itong nagsabi, "Gutom lang po ang mga kapatid ko." Biglang bumalik kay Mateo ang sarili niyang nakaraan. Parang nakita niya ang batang siya noon. Lumapit siya. "Ako na ang magbabayad," sabi niya. Pagkatapos ay dinala niya ang bata sa karinderya at pinakain. Habang kumakain ang bata ng mabilis, napangiti si Mateo. "Kuya," mahiyang tanong ng bata, "masama po ba akong tao?" Matagal bago sumagot si Mateo. "Hindi, pero mali ang ginawa ko, di ba?" "Oo," mahinahon niyang sagot. "Ang pagkakamali ay parang putik. Kapag hinayaan mo, lulubog ka, pero pwede ka pang umahon." Tahimik na nakinig ang bata. "At tandaan mo ito," sabi ni Mateo habang nakatingin sa malayo. "Hindi lahat ng mahirap ay kailangang maging magnanakaw." Napayuko ang bata. "At hindi lahat ng magnanakaw ay masamang tao. Pero kapag ipinagpatuloy mo ang mali, unti-unting mamamatay ang mabuti sa loob mo." Tumango ang bata habang pinupunasan ang luha. Bago sila maghiwalay, binigyan ni Mateo ang bata ng kaunting pera at pagkakataong magtrabaho sa palaisdaan. At habang pinapanood niya itong papalayo, napangiti siya. Dahil noon, may taong hindi siya tinulungan. Walang gumabay sa kanya. Walang nagsabing maaari pa siyang magbago. Pero ngayon, siya na ang nagsasabi noon sa iba. Lumipas pa ang ilang taon. Namatay ang matandang lalaking lagi niyang nakikita sa ilalim ng puno. Walang nakakakilala rito. Parang bigla na lang itong dumating sa baryo noon at tahimik ding nawala. Pero bago namatay ang matanda, sinabi nito kay Mateo, ang pinakamahirap na kawin sa mundo ay ang malinis na konsensya. At hindi iyon nakalimutan ni Mateo kailanman. Dahil totoo iyon. Maaaring magnakaw ka ng pera, ng alahas, ng kayamanan. Pero kapag ninakaw mo ang katahimikan ng sarili mong puso, ikaw rin ang pinakamalaking nawalan. At doon naunawaan ni Mateo ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng hawak mong pera, kundi sa kakayahan mong matulog sa gabi nang walang takot, walang tinataguan, at walang konsensyang humahabol sa iyo.